Sumiklab ang sunog sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Tila mo nang naglalagablab na apoy ang mga bahay sa 13th Street na hindi kalayuan sa nasunog na kabahayan noong nakaraang linggo. Dahil gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na lumaki ang apoy at inakyat ang sunog sa ikalawang alarma. Sa ngayon, fire under control na ito. Patuloy na inaalam ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Sunog na sunog ang bangkay ng mga pasahero ng van na yan matapos madisgrasya sa Antipas, Cotabato. Ayon sa hepe ng Antipas Police, nasunog ang van matapos mabangga at kaladkarin ng truck na may kargang buhangin. Nagka-problema raw sa preno ang truck kaya nawalan ng kontrol. 17 ang nasawi, kabilang ang ilang bata. Isinugod sa ospital ang 4 na sugatan. 2 driver sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang nagpositibo sa random drug test. Isinagawa ang drug test para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo ngayong halos fully booked na ang mga biyahe doon. May live report si Katrina Son. Katrina? Maki, Atom, Lunes pa lang, pero nahirapan na ang ilang mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya na bumili ng kanilang tiket dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alas 9 pa ng umaga, dumating na sa PITX si Tess Mendoza. Pero ang nakuha niyang tiket para sa air-conditioned bus, panggabi na. Nakuha ko pong ticket is 7 p.m. Punuan po, kahit maghihintay, kinuha ko na lang po. Si Rowena Taguines wala nang nakuhang tiket para sa biyahe ngayong araw. Mahirap po kumuha ng ticket, nakiusap lang kami dahil senior si mother. Mahirap, lalo na pagsiksikan. Puno na rin hanggang hanggang Miyerkules yata. Ayon sa pamunuan ng PITX, halos fully booked na ang mga biyahe kaya mas maganda raw na magpa-reserve ng mga tiket. Meron tayong mga naka-standby na additional buses at ang LTFRB nangako na mag-i-issue ng mga special permits kung kinakailangan. Nag-ikot na rin dito kaninang umaga ang LTO, LTFRB, MMDA, PNP at DICT. Nagsagawa rin ng random drug testing sa 123 drivers. 2 nagpositibo na dadaan pa sa confirmatory test. Inumpes ka agad ng LTO ang kanilang mga lisensya, hindi na sila makakapagmaneho. Bukod dito, nagsagawa rin daw ng roadworthiness test ang LTO. Samantala, nagsimula ng humaba ang pila ng ilang bus terminal sa Manila at sa Taft sa Pasay. Maki, Atom, as of 9 p.m. nga kanina ay umabot na sa mahigit 127,000 ang mga pasahero na nagpunta rito sa PITX. Maki, Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Matapos ang 4 na sunod na linggong rollback, malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad bukas. Semana Santa pa naman at maraming bibiyahe pa probinsya. 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, mahigit 2 pesos naman sa gasolina at mahigit piso sa kerosene. Base sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research, kalimitang tumataas ang presyo ng petrolyo bago at tuwing Holy Week. 11 beses itong nangyari sa Metro Manila mula 2005 hanggang 2023. Animoy hinahagupit ng bagyo ang mga tauhang ito ng Philippine Navy na sakay ang resupply ship na unay sa May 4. Ang iba nasusuka na sa tubig. Hindi biro ang pinsalang idinulot ng 1 oras na pag-water cannon sa kanila ng 2 barko ng China Coast Guard. Mahigit 10 sundalo ang nasaktan, 3 sa kanila nagtamo ng matinding sugat sa mata at ulo. Nung binugbugahan na kanya-kanya kaming cover, saka na lang namin alam may sugat nung nandun na kami, naka-cover na kami. Nabaklas na kasi lahat yung namin, yung sa bridge. Kaya hindi na talaga kami makaiwas. Wasak ang bubong at mga dingding ng barko, basag ang salamin ng bridge. Sira na rin ang radio communications equipment. Sa kabila nito, naihatid ang sakay na tao at supply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, ito na ang pinakamarahas na aksyon ng China laban sa Pilipinas at angka nito na harangin ang mga resupply mission sa Ayungin Shoal.
Inatasan na ng Department of Foreign Affairs ang ating embahada sa China na maghain ng demarche o protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Iginiit ng Pilipinas na walang karapatan ng China sa Yungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at nasa continental shelf nito batay sa 1982 United Nations Convention on the Laws of the Sea na pinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Sabi naman ng Chinese Embassy, dapat nang itigil ng Pilipinas ang paghahamon nito dahil handa ang China Coast Guard para dumipensa. Tinawag ng China Coast Guard na naaayon sa batas at professional ang kanilang mga hakbang. Pagbabanta naman ng Foreign Ministry ng China, dapat maging handa ang Pilipinas sa posibleng kahinatnan ng mga aksyon nito. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., China lamang ang naniniwala sa mga sariling pahayag nito. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dismayado ang ilang pasahero sa Manila North Port Terminal matapos makansela ang kanilang biyahe. Inaasahan namang aabot sa 1 milyon ng pasaherong daragsa sa NAIA ngayong Semana Santa. May report si Marisol Abduraman. Mula check-in counter, x-ray machines, toilet, hanggang pre-departure area ng NAIA Terminal 3, inikutan ng mga opisyal ng DOTR at MIAA. Kumusta naman ang check-in experience? Mabilis? Yes po, nag-ano na po kami. Nag-online check-in? Inaasahang nasa 1 milyong pasahero ang dadaan sa NAIA ngayong Semana Santa, departure man o arrival. Inaasahan na mas mataas ang bilang ng pasahero ngayon kumpara sa ilang nagdaang taon. Hindi na natatakot umupo. Hindi, wala na sure. Pag nag-start na yung private sector, lalo pong papagandahin yung mga facilities natin. Kasama sa aayusin ng traffic papunta sa NAIA 3 na kailangan ng direct access mula sa Skyway at ang pagdaragdag ng immigration counters. Kung sa NAIA maayos pa ang sitwasyon, sa Manila North Port Terminal may ilang nakansilang biyahe. Bigla-bigla lang po, doon ko lang po din nalaman na nagbago pala nung 29 nung dumating na po kami dyan sa labas. Ibig sabihin, Biyernes Santo na sila makakaalis ng Maynila. Problemado sila dahil sapat lang ang kanilang budget. Sabi ng Philippine Ports Authority sa shipping company, pwede ang 100% refund o di kaya rebooking pero March 29 pa rin ang biyahe. Kung talagang wala namang option, baka po pwede na sila ay magre-route muna. Ngayon hanggang bukas daw ang inaasahan ng PPA na dagsa ng mga pasahero. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. First time magtatambal sa pelikula ng real-life couple na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Tungkol saan kaya ang istorya kung saan nakarelate nga ba si Dennis? Alamin sa report ni Aubrey Carampel. Sana si Dennis makatrabaho sa isang pelikula. Tila na-manifest ang dream collab ni Kapuso Ultimate star Jeneline Mercado. Makakasama niya kasi ang mister at Kapuso drama king Dennis Trillo sa upcoming romantic comedy film na Everything About My Wife, ang Philippine adaptation ng isang Argentinian film. Masaya siya kahit na tungkol siya sa mag-asawang nag-aaway. Pinamigay niya yung asawa niya. Nakaka-relate ka ba dito? Oo. Hindi. Mag-uusap tayo mamaya pag-uwi. May ipapakita raw nila dito ang kanilang fun dynamics as a couple. Kapag walang trabaho, bonding daw nila ang pagsakay ng big bikes. Nitong weekend na out of balance si Jen sa madulas na daan. Nakakabigla dahil first time namin ma-accident. Yung ulo ko tumama sa floor pero naka-helmet ako, naka-gears ako, protected yung buong katawan ko. So I'm very thankful na walang major na nangyari sa akin. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.